ang ating pangalawang panahon ngayon ay si Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. Sir, magandang hapon po and welcome to Storycon. Hi, Magandang General. hapon po sa inyong lahat at sa inyong tagapakinig. Magandang hapon, Chief. Sir, I'm sure you've heard of this already. There were some groups that have expressed concern na si Palparan daw ay nailabas ng Bucor at apparently daw naidala sa ospital. Opo. Totoo po yun na in-inspection po siya ng pero hindi siya dinala sa ospital. In-inspect po siya ng Veterans Memorial Hospital, mga tauhan po. Kasi we were informed that on orders of Secretary Teodoro, i-check up din po yung mga military na nakakulong at pulis na nakakulong po sa Bucor. Kaya po pumasyal po sila doon. Hindi po dinala sa ospital si General Palparan. Sa Bucor po siya na-check up. Okay, so dumalaw po yung medical personnel ng veterans sa Opo, sa medical Bucor. team po. Opo. Pero, Sinig- Chief, targeted lang ba dyan sa medical mission na yan ay yung mga militar na nakakulong? Paano yung mga hindi militar? Iba na regular po sila chine-check up. Ito po kasi special case. Dahil alam nyo naman po, although military sila o nakakulong sila, but military pa rin. So, they are still being looked into kung kumusta yung estado nila. Pero sir, So wala namang trigger. Wala naman Walang po. special event. Wala po, wala. Talagang regular po. Marami po yan na, about 40 po yan na mga former soldiers and police na chinek up po because they were once upon a time part of the armed forces of the Philippines po. Regular bang nangyayari yon? Regular? First time lang po ito. Kasi nga po, siguro may concern po si Secretary Teodoro na gusto niya ma-check up din ang mga dating sundalo natin na kahit naman nakakulong sila, they are also being looked into. Opo. pero sir, is there any particular reason kaya kung bakit pinag-utos ito Yun na ngayon nga ni Secretary Teodoro? Kasi sabi nga ninyo, this is the first time this has happened eh. Is there any particular reason kung bakit biglang nagkaroon ng ganyan? Bakit bigla nag-alala si Secretary Teodoro? May nangyari ba? Wala naman po. Regular lang po si nakakulong sa Bucor. And then of course, they are just being looked into. Pero kung gusto niyo pong mas malalim na explanation, hindi ko rin po alam. Pwede niyong tanong po sa Veterans Memorial Hospital. Pero yun po ang gusto nila. Universal health care for everyone, even if na nakakulong po. Opo. So magiging regular ba yan na to be undertaken by the military medical teams? Opo. Magiging regular na ba yan? Magiging regular po. Gusto naman ng gobyerno, kahit nakakulong sila, once upon a time, nag-serve sila sa gobyerno, they served the republic, they fought for our freedom, sovereignty, themselves with honor. So, although nakulong sila for other purposes, tinitingnan pa rin po namin yung kanilang health. Sir, allow me to read to you portions of the statement released by Karapatan, so you can react to and give your side to this. Ang sabi po ng statement nila, meanwhile at the NBP, the official line is that Palparan has been brought to hospital. I don't know who they're quoting here, pero they're saying that the official line of the NBP was that Palparan was brought to the hospital. And to continue, tatanong na ng isang paragraph. This latest news is even worse about Palparan reportedly being at the Philippine Military Academy in Baguio, which is neither a Bucor facility nor a hospital, says Karapatan SecGen Cristina Palabay. So, actually, lumalabas dito sa report na ito ng Karapatan, there are actually two versions that have come out that they've received. One is, dinala sa hospital si Palparan. The other one is, baka daw nasa Baguio, nasa PMA. Dinala sa PMA. Oho. Well, kung nagdududa sila na nasa Baguio o some other place, they can visit the
Bucor and see for themselves. Nandun si General Palparan, nakakulong, serving his sentence. Fake news po yan, fake news. Okay. Okay. So kahit kailan po hindi inilabas si General Palparan from Bucor, you can attest to that? Opo, hindi po. To my knowledge, wala po. Talagang nagdala po yung biluna ng medical team, chinek up sila, and nakita naman na they are in good condition. Yun po, wala naman pong special treatment na nangyari. Okay. Okay. I suppose that's it. General, teka. Total, andyan ka na rin eh. Kumustahin ko lang. Anong balita doon sa hukay? Diyan sa Bucor. Matagal na natin hindi napag-usapan yung hukay nyo dyan eh. Yung sinimula ni Bantag. Oo, sinimula ni Bantag. Ano nangyari dyan? Wala naman po talagang fake na naman po yan eh. Wala yung Yamashita Treasure, wala po. Pero Sa Bucor, wala po. Pero Ganon. Chief, may hukay nga ba talaga? May hukay po. May hukay. Yeah. Ano pa nangyari sa Opo, hukay? pwede Ginawa na. ng swimming pool. Aayusin na natin yan kasi we are leasing our property. Magtatayo pa tayo ng on-base housing and tatamaan po yung hukay. So hopefully, matanggal na yung hukay, matabunan na, and magamit na ng housing po ng ating mga Bucor personnel. You will have a Bucor housing in the Bucor mismo. Opo. Ang tawag po natin dyan sa military on-base housing. Yeah. Opo, Bagay, malaki kasi ano nyo wala- dyan eh. Malaki lugar ninyo eh. Opo. 50 hectares po na on-base housing, good for about 4,000 employees na wala pong housing ng Bucor. Opo. Yung contested area po dati sa Bantang Masungi, is that still being contested by Bucor? Ang position po namin dyan, na hopefully masettle na ito. Ang position ko dyan is kung ano man yung ino-occupy ng Masungi as a tourist destination, and it brings pride and honor to us. Willing naman ako, ipapalis na nila. But yung other areas po na hindi naman po nila ginagamit, kasi 270 hectares po yung pag-aari namin dyan, nakatitulo sa pangalan po ng Bucor, gusto rin po rin namin magamit. So it will be a win-win solution. And hopefully we can settle it finally. Opo. Kayo ba'y nakakapag-usap? Ano na po yung final plan doon? Anong balak nyong itayo doon? Ang balak po namin doon parang Bucor Academy. Kasi po mataas na lugar, pwedeng maglagay ng training camp para po yung mga tao namin na mayroong kaming training academy. Kasi kasama po yan sa aming batas na we should put up a Bucor Academy para lalong mapaganda ang paghawak sa mga PDLs po. Okay. Pero kayo po ba'y nakakapag-usap ng Masungi? Have you been able to deal with each other or hindi ka nakakapag-usap? Ayun po, may na po ako, nakikipag-appointment na po ako as soon as possible. Marami lang po kasing inaasikaso, katulad dito sa New Bilibid Prison. We will convert some portions of it to a more beneficial for the government. And then of course, yung Commercial yun, ano? commercial po Magiging commercial? and then government center. Gusto po namin kasing magkaroon ng government center south of Metro Manila. So lahat po ng government agencies, we will accommodate them to put up their one-stop shop para sa ganun na kung may kailangan ka sa isang department, you don't need to go to their head office. You can just go to that one-stop shop and do your business with them. Pero anong mangyayari dyan sa main facility? Kasi nandyan sa inyo yung maximum security eh. Hindi Yung siya maximum- gagalawin. Yung maximum, kaya nga po ako na ngayon, nakita nyo ang background ko, nandito po ako sa Mindoro, dito po ililipat yung maximum security. Kasi meron din tayong batas na Supermax na under RA 10982, 11982 na we will put up a Supermax here in Mindoro so that yung mga heinous crime offenses dito na Yeah. po makukulong. Opo. Yan yung mga wala ng kasong kasi
halos lahat ng korte para sa mga major crimes nandito sa Metro Manila eh. So sila yung mga hindi na kailangan i-travel dito. Opo. Hindi po. Pag nasintensyahan na po sila na, let's say, mga heinous crime offense, dahil kasi po wala na tayong death. So, Walang death penalty. being, tawag natin na yung mga supermax. life termer, yung mga life Opo. termer. Dito na po. And then Pero yung minimum medium. maiiwan yung main facility kasi that's a historical di ba? That's a historical maiwan site po. yung preso eh. Opo, yung main building, hindi na po Mariretain. pwedeng mariretain po yan. Yung office namin, dito mariretain. Yung minimum, medium, tsaka maximum, ililipat na po. Yung minimum, medium, doon po dadalhin sa Palawan. At saka yung maximum naman po, dito dadalhin sa Mindoro. Okay. Okay. Opo. Okay. Oh, Okay. maraming salamat kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. Maraming salamat, Maraming General. salamat din po. Thank you, Maraming General. salamat din po.